ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tatawagan ni Annalyn si Zoe. Humihingi siya ng pasensya dahil napagsabihan pa siya ng lola niya. Nag-aalala rin siya at hinahanap na siya ng tatay at mami nito. Mababanggit rin ni Zoe ang salitang daddy at maririnig ito ni Melba. Aagawin nito ni Melba na parabang anak na niya ang kausap niya. Hindi pala matino ang pag-iisip ni Melba. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dinalaw ni Robert si Moira. Nalaman niyang pa-discharge na si Moira sa ospital. Nag-aalala si Moira kay Zoe dahil hindi sinasagot ang mga tawag niya. Sabi ni RJ, nagpaalam si Zoe sa kanya. Lalabas muna siya kasama ang mga kaibigan. Hayaan muna at gusto niyang alamin kung ano ang pinag-aawayan nila. Aalis na ulit si Robert dahil may meetings siya kasama ang papa niya at ate Giselle niya. Nagulat si Moira, pinipigilan niyang lumabas si Robert. Nagtataka si Robert bakit siya kailangan pigilan, pamilya niya sila. Sa ayaw at sa gusto ni Moira, makikipagkita siya sa pamilya niya. Wala nang nagawa si Moira. Samantala, hindi makapaniwala si Chang Susan na ilalaglag ni Zoe ang mami niya. Ayon kay Zoe, gusto niya lang gawin ang tama ngayon. Nung marinig ni Chang Susan ay lalo siyang sumiklab. Gusto niyang gumawa ng tama. Dapat noon pa lang nagsalita na siya tungkol sa ginawa ng mami niya kina Annalyn, Lynette at sa tatay niya. Nagtaka si Zoe. Ipinaliwanag ni Lynette na hindi naman kaila na iniisip nilang lahat na may kinalaman si Moira sa aksidente ng tatay niya. Naalala ni Zoe ang pagtatalo nila noon ng mami niya. Pinagalitan niya ang mami niya dahil may kinalaman si Moira. Pero sinabi rin ni Moira ang dahilan. Nagawa niya yon dahil hindi siya anak ni Robert. Nag-deny si Zoe kina Chang Susan. Walang kinalaman ng mami niya at mali ang bintang nila. Pero galit si Chang Susan. Sinungaling si Zoe. Kung gusto niyang itama ang mga mali, sabihin niya lahat. Hindi yung pinipili niya lang ang mga dapat sabihin at kung kailan. Kapag ginawa niya yon, hindi lang si Annalyn ang matutulungan niya, kundi pati ang sarili niya. Inaawat siya ni Annalyn at Lynette. Hindi dinala ni Annalyn si Zoe dito para awayin siya. Sinasabi lang naman ni Chang Susan ang nararamdaman ni Annalyn sa tuwing inaapi siya ni Moira. Nagsisisi si Zoe sa pagsama niya kay Annalyn. Humingi ng pasensya si Lynette. Marami na kasing nagawang masama si Moira sa kanila at hindi sila matatahimik hanggat nakikita nila si Moira. Umalis na rin agad si Zoe. Napagsabihan naman ni Annalyn ang nanay at lola niya dahil sa hindi magandang pagtanggap nila sa bisita niya. Hahabulin sana ni Annalyn pero pinigilan siya ni Chang Susan. Huwag na raw amuin ang impaktang yon. Sumagot si Annalyn. Ang tinatawag niyang impakta ay kapatid niya, si Chang Susan na nagsimula ng mga hindi magagandang salita. Pero para kay Chang Susan, wala siyang sinabing mali. Lahat yon totoo. Inawat na sila ni Lynette. Nagpaliwanag si Annalyn. Hindi to ang tamang oras para sabihan ng ganun si Zoe. Nagpunta si Zoe dito ng maayos. Harapin din sana nila ng maayos. Naiiyak naman ang dalawa sa sinabi ni Annalyn. Nagdamdam si Chang Susan. Pasensya na dahil pinagtatanggol lang naman niya ang apo niya. Pinaliwanag ni Annalyn. Mami ni Zoe si Moira. Nasasaktan pa rin siya sa mga sinabi ni Chang Susan. Sa balagay ba nila ilalaglag ni Zoe ang nanay niya? Humingi na rin ng pasensya si Lynette. Naiintindihan naman ni Annalyn pero ngayon lang sila nagkaayos ng kapatid niya. Lumabas na rin si Annalyn para sundan si Zoe. Samantala sinundo ni Robert si Giselle para sabay na sila magkita sa tatay nila. Nasorpresa si Giselle dahil gumawa lang naman siya ng dahilan para makuha niya ang atensyon ni Robert. Hindi talaga totoong andito ang tatay nila. Kontrolado na kasi ni Moira ang isip ni Robert. Ayon naman kay Robert, nagsabi na lang sana si Giselle ng totoo. Payag naman siya makipagkita sa ate niya. Hindi rin naman siya kontrolado ni Moira lalo na at nakikita na niya ang tunay na ugali nito. Maigi na rin ang mga dulot ng lindol dahil nalaman ni Robert ang ugali ng asawa niya. Sabi pa nga ni Giselle, marami silang dapat pag-usapan tulad ng Apex. Napakalaking pagkakamali ang ibigay ni Robert ang Apex kay Moira. Magkasabot yang mag-ina na yan at minamanipulate nila ang isip ni Robert. Naging masama na ang ospital mula nung hinawakan ni Moira. Ipinagkatiwala ni Robert ang ospital dahil kay Zoe at wala siyang magagawa dahil pamilya ni Robert sila. Dagdag pa ni Giselle, pamilya pa rin ang tingin niya sa dalawa. Hindi nila deserve ang Apex. Bakit hindi na lang niya bawiin ang Apex?
kung mahalaga sa kanya ito. Ipawalang bisa niya ang SPA. Tutulungan siya ni Giselle kung gusto niya. Maya-maya ay dumating si Moira. Narinig ang huling usapan nila. Dapat i-share rin kay Moira ang pinag-uusapan nila dahil isa rin naman siyang tanyag. Nagtalo na naman ng dalawa dahil nagsalita pa si Moira tungkol sa dear sister-in-law niya. Napikon si Giselle na huwag siyang pekein sa pagtawag sa kanyang dear sister-in-law. Kung hindi nagawa ng paraan ng lindol na mawala si Moira, maaaring ibang pwersa ang makagawa nito. Pero kung malakas talaga ang kapit ni Moira, si Giselle na mismo ang gagawa ng paraan para mawala siya sa buhay nilang magkapatid. Tanong ni Moira, tinatakot ba siya ni Giselle? Narinig mo yan, Robert Masyadong sinamantala ni Moira ang pagiging tanyag niya. Hindi na rin niya kayang mag-dinner dahil nakita niya si Moira. Umalis na rin agad si Giselle. Samantala si Robert at Moira naman nagtalo. Nasaan ba ang papa nila? Alam na ni Moira na nagsisinungaling si Giselle para makausap niya si Robert. Di ba ginagamit pa ang papa niya para lang siraan siya? Lahat ginagawa niya pero siya pa rin ang binabastos ni Giselle. Hindi man lang siya irespeto. Kung wala namang ginawa si Moira, ang sabi ni Robert, hindi magkakaganito ang kapatid niya. Paalis na sana siya pero nakiusap si Moira. Hanapin nila si Zoe at pag-usapan nila ito bilang pamilya. Sinabi naman ni Robert na hayaan na muna ni Moira si Zoe. Kung gusto kausapin ni Moira si Zoe ay siya na lang maghanap at hindi siya sasama. Naiwan na si Moira. Tinawagan ni Moira si Joy para alamin kung nasaan si Zoe. Nagulat siya nang malaman na nasa bahay ni Annalyn na nandun nga si Zoe. Ayaw niyang pumayag na mauto ni Annalyn ang anak niya. Pasugod na si Moira sa bahay ni Annalyn at hindi makontak ni Joy si Zoe. Samantala lumabas ng bahay sina Lineth at Annalyn. Gustong hanapin ni Annalyn si Zoe dahil gabi na. Nag-aalala siya. Maya-maya dumating na si Moira. Sinugod niya sina Annalyn. Bakit niya dinala si Zoe sa bahay ng mga ahas? Nasaan si Zoe? Galit na galit siya. Lumabas na rin si Chang Susan. Nagtaka si Moira bakit nag-walk out si Zoe. Siguro may ginawa sila kay Zoe. Malalagot silang tatlo kapag may mangyaring masama kay Zoe. Sumigaw na rin si Chang Susan. Ang ingay-ingay kasi ni Moira. Wala silang ginagawa sa anak niya. Basta umalis na lang siya. Nireal talk lang naman ni Chang Susan si Zoe kaya umalis. Sinungaling si Moira dahil nakita nila sa reaksyon ng mukha ni Zoe. Guilty siya. Akala ni Moira iniipit nila si Zoe. Nagpang-abot na sila. Nasaktan si Moira at hawak niya ang kanyang ulo. Galit rin si Chang Susan. Niligtas na siya ni Annalyn, idedemanda pa ang apo niya. Pilit hinahanap ni Moira si Zoe. Pinaalis na ni Lineth ang driver dahil wala talaga dito si Zoe. Inawat sila Lineth pero mapilit pa rin si Annalyn na hanapin si Zoe. Hinabol naman siya ni Lineth at Chang Susan. Samantala naglalakad palayo si Zoe. Naaalala niya lahat ng mga sinabi ni Chang Susan. Napabulong siya sa sarili. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Hindi niya pwedeng ipahamak ang mami niya. Nagaantay siya ng masasakyan pero wala pang nadating. Maya-maya tinawagan siya ng mami niya. Nagulat siyang sinundo pala siya sa bahay ni Annalyn. Pinauna na niya ang mami niya sa Apex para matignan siya. Malolobat na siya at magkikita na lang sila sa Apex. Maya-maya ay nakita siya ng tatlong lasing na lalaki. Pinagtanggol siya ni Melba. Nung makaalis na ang mga kalalakihan, nasabi ni Zoe na lobat na ang cellphone niya. Inalok naman siya ni Melda na mag-charge muna sa bahay niya. Tuwang-tuwa si Melba na isama si Zoe sa bahay. Parang gusto niyang magtagal pa si Zoe at i-full charge niya ang cellphone nito. Sinarado niya ang pintuan at ayaw niyang tanggihan siya ni Zoe sa inaalok niyang kape. At yan ang pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!